guys! Welcome back to my channel. This is your girl, Angelica, and for today's video, ako ay magbi-bleach at magda-dye ng aking rebonded hair. What? Yes, you heard it right. Kakapariban ko pa lang ng buko 2 weeks ago. And yeah, alam ko madaming sabi sa inyo na bawal mag-bleach and mag-dye ng hair kapag kakapariban mo lang. It will cause breakage or damage sa iyong hair. But alam ko naman yon. And nag-study din naman ako, nag-research ako, na pwede din naman daw na i-bleach yung buhok as long as na healthy pa rin yung hair mo. And nung nagpariban kasi ako, nagpa-add ako ng treatment sa buko, nagpa-Brazilian treatment ako. And as of now, buhay na buhay pa rin yung aking buhok at makakapal pa rin naman yung mga strands. And yeah, pagpasensyahan nyo na kung medyo maingay yung ating background dahil yung mga pamangkin ko naglalaro. Alam mo naman, kasi ngayon ay Saturday, that's why ang mga bata ay, syempre, sa bahay, mga naglalaro, walang pasok sa school diba? Ayan na nga. So, first time kong magbe-bleach ng buhok ko. And nga pala, ang gamit ko ngayon na pa-lightning ay sunlight lang, direct sunlight. And, ayan, nag-setup lang ako. And yung suot kong damit ngayon ay yung damit na hindi ko na magagamit or hindi ko na ginagamit. Kasi nga, mamumuti to afterwards ng pagkatapos kong mag-bleach ng buhok and mag-dye. So, ayan. So, lahat ng gagamitin ko na products for bleaching my hair and dyeing my hair ay binili ko sa Fortaleza. Ilalagay ko na sa description box kung magkano to mga nabili ko. Hindi naman to lalagpas ng 800 pesos kasi medyo malalaki yung mga binili ko na products dahil out of stock sila nung maliliit na version. And ayan, pagpasensya nyo na din yung aking face right now kasi medyo bare face ako. Ang meron lang ako ay kilay at saka lip balm or lip tint. Yun kasi ginamit ko, yung lip balm tint. And nagpapabalat kasi ako ng mukha ngayon. Gumagamit ako ng Fairy Skin Dermafacial Set. Kaya ganito yung mukha ko. Bawal akong maglagay ng kahit ano sa mukha ko aside sa lips and sa brows. And siguro mas mauuna kong i-upload yung video na yun kesa sa video kong ito. Kasi magbe-bleach muna ako ng hair for today, then on the next day, saka lang ako magdaday ng aking buhok. Now, let's proceed sa mga products na gagamitin ko. First is itong bleaching powder. Ang brand na napili ko is yung Ashley. And ito ay 500 grams na. And ganito siya sa loob. Medyo blue-violet yung powder niya. Ayan, hindi niya masyadong kita na maayos kasi masyadong maluwanag. Ayan, ganyan yung itsura niya. Madaming beses na itong gagamitin. Ang dami kong binili, diba? Then, next product is yung ating developer. And yung tatak na binili kong developer is yung Bremod na developer. This is 12%, 40 volume. Then, this is, ang net weight nito ay 1,000 grams. And ito yung una kong gagamitin na developer sa first bleach. Then, after ng first bleach ko, magkakaroon ako ng second bleach. Ang gagamitin ko naman doon is yung itong 9% na developer naman. Kasi dapat kapag mag-bleach ka ng buhok, hindi pwede yung puro 12% ka lang hanggang makatatlong bleach ka ng buhok mo na 12% pa rin. Kasi, ayun, sobrang taas kasi ng giging damage ng buhok mo kasi mataas yung ginagamit mong percent. So, pababa ka dapat ng pababa. So, ito, 9%. So, ang planning na hanggang 2 bleach lang yung buhok ko, then, saka lang ako magda-dye ng aking buhok. And yan, yung tatak ng 9% na developer na binili ko ay Mondes. Ibang brand na to. Then, next product is yung mga hair color na gagamitin ko. Di kasi ako makabili nung purple shampoo. Kaya sabi ko, sige na nga, okay lang. Mag-aalo na lang ako ng 2 color. And, nung bibili na ako ng kulay na gusto ko, yung medyo may violet dapat, para ma-tone down niya dapat yung yellowish ng buhok. Kaso nga lang, wala nga din na Bremod na tatak ng pangkulay ng buhok. Kaya I decided to use na lang itong metallic gray at saka light golden brown. Paghaluin ko na lang sila. Then, next na binili ko is pang treatment na ng buhok. Bumili ako ng Mondes Hair Reborn Intensive Hair Treatment. Ito, mura lang to, 18 pesos lang. And nakagamit na ako nito. Ang ganda nito sa buhok, sobrang lambot. And meron siyang mga beads. Hindi katulad ng mga pang hair treatment lang na puro creams lang sila. So, ayun. Ang ganda nito. At saka, mabango. Amoy raspberry. Ganun ang amoy nito.
Then next, bumili ako ng earpod. Maglalagay ako dito sa tenga para hindi ma-irritate yung aking tenga. Then lastly, bumili din ako ng head cover. Para pag nakapag-bleach na ako ng buong hair ko, cover ko na lang nito. Then, meron din akong mga products na ganito, yung lagayan ng pang-bleach ko at saka yung mga panuklay. Ito, hindi ko na to binili sa Hortaleza kasi matagal na akong meron ito kasi gumagamit ako nito kapag nag-hair treatment ako ng buhok ko. Alam niyo yung time na nauso yung maghahalo ka ng apple cider vinegar at saka ng conditioner. Yan. Kaya mas nauna ko itong bilhin before. And also, kailangan nyo ng gloves. Ito, may gloves naman ako, kaya hindi ka na kailangan bumili. May dalawang uri ako ng gloves dito. Yung isa, yung plastic na ganito. Then, yung isa, yung rubberized. Then, ano pa ba ang kailangan natin? So, I think that's all naman na lahat. So, let's proceed with bleaching my hair. Alright, so ngayon, magtitimpla na tayo ng mixture ng ating pang-bleach. Dapat 2.5 ounces nito. Then, 1 ounce ng bleaching powder. So, maghahalo na muna ako ng mixture. Nakapaglagay na ako dito sa aking bowl ng mixture ng developer and ng bleaching powder. So, ayan siya. Then, inimix ko na lang siya. Then, wait nyo lang na maging foamy yung texture niya. So, ayan, nakapaglagay na ako ng tissue around my neck and nakapag-section na rin ako ng aking buhok. Hinati ko sa 4 na section yung aking buhok. And gagawa muna ako ng strand test bago ko ituloy itong pag-bleach ng buhok ko. I'll make sure na hindi magpuputol-putol muna yung buhok ko using the strand test. So, ang gagawin lang natin is kuha ka lang ng konting part ng buhok mo. Kuha ka lang ng konting, yan. Pwede na siguro yan. Then, maglalagay tayo ng product dito. Then, kapag hindi siya nagputol-putol, walang nalagay sa buhok, then, pwede na tayo mag-proceed sa pag-bleach ng ating buhok. Ibig sabihin ng healthy yung ating hair. Okay? So, let's start. So, ito yung mixture natin. Then, try natin mag-dry. And, as of now, wala naman ako nakikita ng nangyayari sa buhok. Then, maghintay lang ako ng 5 minutes. Then, tignan natin kung may nangyari hindi maganda sa aking buhok bago ako mag-proceed. Okay, so I'm back after 5 minutes. And ito yung nangyari sa buhok ko. Wala namang ganap sa aking buhok. Hindi siya naglagas or naging nagputol-putol. So, that means healthy pa yung hair ko and pwede ako mag-proceed sa bleaching ng aking buhok. Okay, so maglalagay na ako ngayon ng earbuds para hindi ma-irritate yung aking tenga. Pag mag-bleach tayo ng buhok, yung first bleach natin dapat 1 inch away from the roots. And bago ko makalimutan, pinrepair ko talaga yung sarili ko and yung aking anit sa pag-bleach na to. Kaya 2 araw akong hindi nagbasa ng aking buhok kasi the more na oily yung buhok mo, mas less yan sa pagiging mahapde sa bleaching. Hindi magiging mahapde yung anit mo kapag nag-bleach ka. So, yun lang naman. So, let's start bleaching. Okay, kuha muna tayo ng konting section ng ating buhok. Example, yan. Yan, medyo madami pala. And kung mapapansin nyo, dito ko sa may right side ko tumitingin dahil nandito then maglalagay na lang ako dito. So, I'll be right back after 30 minutes. So, time check tayo ngayon ay hindi nyo ba nakikita? 11:51.
Ayan, so I'll be right back. Okay, so while waiting for my hair, kakain muna ako ng bangga with alamang. Alright, so I'm back and it's already 12:21 and naka 30 minutes na yung aking buhok and let's see kung ano nangyari sa aking buhok. Oh! Alright, ganda ng kulay niya. Bronzy na siya. Medyo mainit yung buhok ko. Parang may lagnat. So, ugasan ko lang to sa shampoohan ko and conditioner and I'll be right back. So, I'm back after washing my hair and this is now the color of my hair after washing it. So, ayan na siya. Diba? Bronzy na yung kulay ng buhok ko. And, I'll be back. Papatiin ko lang siya para makita nyo talaga yung totoong kulay niya kapag tuyo. So, I'm back after ko magpatuyo ng aking buhok and this is how it looks like. Parang kulay ng buhok ni Hayley Williams ng Paramore. And I kinda like it. Pero dahil mas gusto ko pa ng mas light na color ng hair, that's why magkukulay pa or mag-bleach pa ako ulit. Ang gagamitin ko naman is yung 9% na developer naman. But as of now, kita nyo, hindi pantay-pantay yung kulay ng buhok ko ngayon. Kasi, di ba, mas matagal lang na bleach itong part na to. Kaya, ito, medyo kulay mais na iyang part na yan. But the rest, ayan, parang balayage din ako ng buhok. Maganda din naman siyang tignan. Kasi may mga light hair, then may mga some spots na dark. Kaya, okay lang din naman. Diba? So, next step naman ay mag-mix na ako ng pangalawa kong bleach. So, nalagay ko na dito yung developer na 9% natin ng Mondes and yung Ashley na bleach powder. And ayan na siya. Mix ko na lang siya. Then, ngayon, after ko itong haluin, gagawin ko naman, ang una kong lalagyan is yung roots ko, then pababa. This time, ito-touch ko na yung So, nalagyan ko naman na lahat yung buhok ko. Tada! Oh my God. Maghintay na lang ako ng 15 to 20 minutes. Hindi ko na siya bababad ng sobrang tada. So, ayan. 15 minutes na ang nakalipas. At ito na ang itsura ng aking buhok. Tada! Mas blonde na siya ngayon. And ito makita niya, mas light na lang yan. Pero ditong area, hindi pa masyado. Kasi nga, ito yung medyo huli ng part na nilagyan ko. And babandawan ko na din siya
shampoo ako at hindi na ako magka-conditioner. Ang ipapat ko sa conditioner is yung Mondes na ito, yung Hair Reborn. Then, papatagalin ko to ng 20 minutes din sa aking buhok kasi hair treatment siya. So, I'll be right back. So, ayan, nawash ko na yung buhok ko. And ito na siya after wash. Tada! Kulay mais na siya. And pati yung roots ko, hindi na siya black, blonde na rin siya. So, papatiin ko lang yung buhok ko and I'll be back. Hi guys! So, ito na yung ating pangalawang bleach to yun yung buhok ko. And as you can see, madilaw-nilaw na ang ating buhok. Medyo hindi nga lang pantay yung buhok ko, yung kulay. Then, masawati pa rin itong nasa ilalim. And some parts here. Yeah, but that's fine. Hindi ko naman na-achieve na magpantay talaga lahat ng kulay ng buhok ko. Magkukulay pa naman ako ng buhok. And then, kahit hindi magpantay yan, okay lang kasi uso naman yung balayage, diba? So, magiging ganun yung itsura niya. So, I'll update you tomorrow, guys. Kasi bukas ako magkukulay ng buhok. Papahinga ko muna ang aking buhok. Kasi masyado na yung na-stress ngayong araw dahil nakadalawang bleach. So, see you tomorrow! Hi guys! Today is Sunday. Ito na yung araw na magkukulay na ako ng buhok. And as you can see, yung kulay ng buhok ko after kong i-bleach, hindi siya pantay-pantay. Dito mas light and may part na dark pa rin. Pero okay lang naman yan. Magkukulay pa naman tayo ng buhok. Then, ang gagamitin kong pang color is itong Gremod na metallic gray. At saka paghaluan ko siya ng light golden brown para maging ash blonde or ash gray yung kulay niyan sa aking buhok. So, maglalagay muna ako half lang ng light golden brown yung gagamitin ko para lang mag-tone down ng konti yung metallic gray. Kasi medyo maitim-itim yun para mag-light lang siya. So, ayan. Maglalagay lang ako ng mixture and I'll be back. Alright, so ito na yung ating pangkulay. Imimix ko na lang siya. And ito yung natira dun sa may light golden brown. Ayan, kalahating-kalahati pa. Then, mix ko na lang siya. Yung mixture nga pala nito is 9% na solution na developer. Then, yung isang buong metallic gray and half pero yung roots hindi pa. Then, ibabalik ko na lang siya na shower cup. Then, babalik ako after 20 minutes para lagyan naman yung mga roots ko. Okay, so 20 minutes was already passed and this is now my hair. And maglalagay na rin ako ng color dun sa aking roots. Yan, medyo mainit yung buhok ko. So, yung sa likod na part ng roots ko, nagpatulong na ako magpalagay sa mami ko kasi hindi nakikita at bumantay yung aking kulay. Then, ako na yung maglalagay dito sa harapan. Whenever your heart is broken